To, nakita nyo, halos lahat na hong media, yan ang pinag-uusapan na hindi lang ANC. Hindi lang itong ANC, lahat ng media, yan. Oh. Kita nyo. Sino yan? General Torre, lahat po yan. Si General Torre, lahat yan. Yan ang pag-uusapan natin, kaya ako pinapakita. Hindi lang sa ANC. Salamat sa ANC. ABS-CBN, lahat po ng lehitimong media organization, maging sa mga vlogger, puro ito yung laman. Ayan o. Sikat na sikat talaga si General Torre. Lahat yan, lahat po yan. Kahit na saan yung anggulo yan, puro General Torre. Ang pinag-usan. Kasi nga ho, magaling, matapang, may paninindigan, may katapatan sa Commander-in-Chief, may katapatan sa ating saligang batas, at higit sa lahat ay sa mamamayang Pilipino. Tapos promoted pa, na-promote na nga po, officially, pinanumpa na sa Malacanang ni Pangulong Marcos, kasama siya dun sa maraming mga general na pinanumpa sa ilalim ng saligang batas bilang mga bagong promote general, major general, 2-star general ang nasa balikat niya. At dahil dyan, kaya nga natin pag-uusapan. Dahil po dyan sa promotion na yan, karapat-dapat lang naman niya sa maraming mga general sa pulis at military, isa sa si General Torre na meron tapang, sipag at talino at pagmamahal sa trabaho. Kaya yung kanyang pagiging Major General mula sa Brigadier General ay tamang-tama lang sa kanya. Pwede pa nga siyang ma-extend, pwede pa nga siyang ma-promote pa ulit sa galing ng kanyang ginawa doon sa kanyang mga accomplishment. Hindi lang yung pag-aresto sa mga pangkaraniwan tao dahil siya ay police officer na nagpapatupad ng batas. Yung pag-aresto kay Kibuloy, pag-aresto kay Duterte, former president, na ngayon controversial na nasa ICC, isa lang po yan ang dalawang magkakasunod na naging controversial. Kung inyong magunita, 2 linggo na walang tigil ang operasyon sa Davao City, sa compound ni Kibuloy, ng paghahanap kay Kibuloy, noong mga panahong yon, noong September last year. Nahuli siya, August hanggang September 8 nahuli. Sa ilalim ng tunnel o sa ilalim ng lupa, diyan po nahuli si Kibuloy. General Torre, Region 11 Director ng Davao Region. Tapos na-promote na nga, Director ng Criminal Investigation Detective Group. National line sa hakop niya. Hinuli naman niya sa magitan ng warrant of arrest, ng ICC at ng Interpol laban kay Duterte. Marami pa siyang huhulihin ng mga sangkot dyan sa ICC cases. Kaya, asahan na natin mga kaibigan. Ngayong promoted na siya, Major General, mas tumaas ang kanyang moral ng kapulisan. Lalo yang gagaling, lalo yang tatapang, lalo po yan talagang susunod sa kung ano man ang mga court order. Kasi lahat naman na kanyang ginagawa sa pag-aresto base sa court order, search warrant o warrant of arrest. Kahit sino. Kung hinuli si Kibuloy at Duterte, bakit hindi huhulihin yung iba? Kaya kahit senador, kahit na mga dating PNP chief or dating mga general ng PNP na sangkot sa crime against humanity o human rights violation during Duterte administration at lumabas ang warrant of arrest, huhulihin yan ni General Torre. Dahil ang CIDG, ang isa sa pinakamalaking dibisyon sa Philippine National Police pangkalahatan, hindi lang sa General Headquarters sa Campo Crame, kung hindi ang CIDG ay isa hong pwersa ng PNP na meron kapangyarihan sa lahat ng lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, all region, all provinces, hanggang barangay. Sila ay merong authority na ipatupad ang lahat ng klaseng mga batas, court order, warrant of arrest, kahit kanino. Basta galing sa korte, sila ang nag-i-implement niyan. CIDG. Sila rin ho ang mag-iimbestiga sa lahat ng mga sindikato at lahat ng illegal, katulad ng nakaraang linggo lang. Minahulis na kumpiska siya at ang container van na naglalaman ng mga illegal na kargamento, hinuli din nila. Yun po yung kapangyarihan. Lahat ng krimen, kaya nga Criminal Investigation Detective Group, lahat ng krimen, lahat ng malaki, maliit, kaya pagdating sa politika, pagdating sa mga politiko, pagdating sa mga vlogger, pagdating sa matataas na opisyalis ng gobyerno, ang CIDG din po ang merong jurisdiksyon magpatupad ng mga court order.
Kaya nga po dahil siya na-promote, mas magiging aktibo yan. Maniwala po kayo. Basta mayroong court order, may utos sa kanya ang mga kinaukulan na kanya mga opisyal, DILG Secretary, PNP Chief, Office of the President, gagawin niya yan. At hindi lang yon, lalo yan magiging active sa pagpapile ng kasong kriminal, libel at iba pa sa kahit kanino. Kung inyong magunita, siya din ang nagpile ng kasong sedisyon, laban po kung sa mga vloggers at ibang politiko before DOJ. Yung mga bumabatikos sa kanya at fake, walang ebidensya, kinakasuhan niya ng libelo. Yung mga involved sa inciting to sedition at kung sino-sino pa dyan, kinakasuhan din niya. Kasi nga po, ang kanyang sinasabi ay basta naaayon sa batas at lumabag kayo sa batas, hindi siya magdadalawang isip na kayo'y kasuhan. So ang lumalabas, siya ay active sa pagpapail ng kaso laban sa mga bumabatikos sa kanya nang wala sa lugar. Nanggugulo sa ating bayan. At pag lumabas ang mga warrant of arrest na yan, kung sakali, galing sa korte, sila pa rin ang mag-i-implement niyan. Ganyan po ang kapangkatindi, ang kapangyarihan ni Major General Nicolas Torre III. Okay? Dahil nga sa kapupromote lang niya, lalong magiging active yan. Kaya sa oras, hindi ito pananakot, sa totoo lang, sa oras na mayroong lumabas na warrant of arrest, galing sa Interpol, galing sa ICC, laban sa mga general, senador at kung sino-sino pa, sigurado, magtago na kayo. Kung hindi man kayo kung saan man kayo makita, ay hulihin kayo. Pero mas maganda, huwag na kayo magtago. Sumurrender na lang kayo. Dahil hahanapin talaga kayo niyan. Hindi kayo titigilan niyan. Okay? Kahit senador pa, si Bato de la Rosa, kung sakaling magkaroon ng warrant, alam ni de la Rosa yan, huhulihin siya ni Torre. Alam, yung ginawang halimbawa niya sa pagkakahuli kay Duterte, mabigat yun. Former president yun eh. Kung hinuli niya yung former president, bakit naman hindi niya kayang hulihin ang nakakababa sa kanya? Di ba? Kahit vice president pa, halimbawa si Sara, yung kanyang mga kaso sa DOJ, makarating sa korte, at magkaroon ng court order na warrant, huhulihin din yan. Ganun po yan. Kaya nga ito si Jingo Estrada na nag-iingay ngayon, katapos biglang nabuhay yung kanyang kasong graft in corruption sa Sandigang Bayan. Pag lumabas ang warrant of arrest at siya ipakulong uli, halimbawa, ng sheriff ng Sandigang Bayan, pulis pa rin ang manghuhuli, makikipag-coordinate again sa CIDG yan, under General Torre. Huhulihin niya ni General Torre. Maniwala ka. Nakita niyo, kung di ako nagkakamali, mula nung pumutok yung balitang dinismiss, binasura ng Sandigang Bayan, ang apila ni Jingo Estrada na pawalang bisa, ibasura din ang kanyang kaso. Hindi. Merong sapat na basehan ang Sandigang Bayan para siya litisin. Naglaylo siya ngayon dahil dinudurog ni Jingo Estrada si General Torre sa hearing. Ngayon, may problema siya pagka lumabas yung warrant. So, ayan po. Asahan na natin, huwag na kayo magulat. Tulad na sinabi ko, ulitin ko, kung naging active si General Torre noon na one-star general lang, hinuli ang lahat ng dapat ulihin, kinasuhan ang dapat ng kasuhan, ngayon, Major General, pinapromote ni Pangulong Marcos, matindi ang kanyang katapatan sa gobyerno at kay Pangulong Marcos, madalas siyang kausap ni Pangulong Marcos, yung mga instruction sa kanya hindi natin alam, pero alam ko kung ano man yan, gagawin ni General Torre, kaya antabayan ninyo, marami pang ipakukulong yan, marami pang kakasuhan yan na lumalabag sa ating mga batas. Hindi pananakot ito, pagsasabi lang ng totoo. Abangan ang matapang na general. Please like and share ng video.